So, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na dito tayo. Ngayon, ang ating pong paksa ay the difference between disciples and Christians. Sa Tagalog, ang pagkakaiba ng alagad at ng Kristiyano. Okay, ulitin ko po para sa pandinig, habang nagbubuklat po kayo ng Bible at may ballpen kayo at may notebook, isulat po ninyo ang pagkakaiba ng alagad at ng Kristiyano. The difference between disciples and Christians. Gusto ko po makita po nito sapagkat sa panahon ngayon, ang tawag talaga sa ngayon, basta ikay believer ni Christ, whether nag-a-apply ka ng salita o hindi, ang tawag sa iyo ay pag-Catholic, anong tawag? Christian din. Pag-INC, Christian din. Basta hindi Muslim, ibig sabihin, sabi nga ni Dr. Gabino Deca, hindi ibig sabihin na dahil hindi ka naman Buddhist, hindi ka naman Taoism, hindi ka naman Muslim, ay masasabing Kristiyano ka na. Amen. Kasi ngayon, pag sinabing ikay kay Kristo, naniniwala kay Kristo, ang tawag sa iyo Christian. Yan. Kasi nga po, ang salitang Christian, hindi naman po nanggaling yan sa mga believers o sa mga disciples. Ngayon, tingnan po nyo ang Acts chapter 11 verse 25 to 26. Sabi po dyan, si Bernabe, hinanap po niya si Saulo na naging Apostol Pablo, pinuntahan niya sa Tarsus. Hinanap niya, kasi kapatid na to, alam, ito kasi may malaking magagawa sa gawain ng Panginoon. So ito po ay ipinilit po niya mapasama sa mga alagad ng Diyos kasi takot nga yung mga tao kay Pablo. Alam niyo naman ang reason si Pablo ay persecutors po siya. So nung makarating po sila, dinala po siya sa Antioch. Pero nga ako, pastora ng saglit ng salamin. Kasi naiwanan ko po yung salamin ko kamamadali. Iwanan ko yung Pablo. Yung pong salita, yung siya po ay dinala sa Antioch. Sa Antioquia. Tingnan po ninyo ang Antioquia. Ito pong Antioquia ay malayo po sa Jerusalem. Ito po ay, tingnan po natin. Ang Antioquia, ang tinutukoy po dito, sa Greek ay Antioquia. Antioquia. Yung pong Antioch, ito po ay capital ng Syria noon. Malapit po sa ilog ng Orintes. Founded ito ni Seleucus Nicanor noong 300 BC, before Christ. At ito po ipinangalan niya sa tatay niya, pinapangalan ni Nicanor, ni Seleucus Nicanor, sa pangalan ng tatay niya bilang alala, ang tatay niya kasi si Antiochus. So dito po sa lugar na to, marami pong mga Hudyo na nakatira, at ang karamihan po sa kanila ay tinawag ng mga follower of Christ o tinatawag na Christians. So, makikita po ninyo, nung bandang uli, nung panahon na paglipas ng mga panahon, pagsalin-salin, ay nasakop ito ng Roman Empire. Kaya sa panahon ng mga Romano, pinalitan po yung pangalan na yan, na yung pangalang Antioquia, pinalitan po yan, ginawa pong kolonya yan, at ang pangalan po ay pinangalan po siya Caesarea. Nakapangalan po kay Caesar sa emperor ng Roma. Kaya pinangalan po sa lugar na yan, Caesarea. So yun po yung tinatawag na Antioquia, yung lugar ng Antioch kung saan, ang sabi, sa verse 26, nung sila yung isang taong singkad na nandoon, ibig sabihin, 1 year, mahigit isang taon na laging may gathering, may gawain, may seminar, may evangelism crusade, pagtitipon ng mga alagad, nandoon po sila. At isang tingkad na gano'n ang ginagawa sa kanilang mga service, sabi niya, pumabasa po nga natin dyan bago yung dumating. May mga propeta pang nanggaling sa Jerusalem at ang isa doon ay tumayo. Sa isang service, tumayo ang pangalang Agabus, si Prophet Agabus. At siya po'y nag-predict na magkakaroon ng matinding famine, kahirapan sa buong nasasakupan ng Emperor ng Roma. At ang sabi niya, magkaroon ng hirap. Kaya, nung time na yun, nagpasya ang mga alagad na sila po ay magkaroon ng project. Sabi natin sabay-sabay project. Project Jerusalem na sila po ay magbibigay ng gift
o financial assistance para ayuda upang ito po ay ipadala sa mga kapatid na mga disciples sa Jerusalem. At ang mamamahala po ng mga kaloob na ito ay si Bernabe at si Saulo. Sila po ang napagkatiwalaan na ang mga kaloob na to dadalhin sa Jerusalem para as financial assistance sa mga kapatid na nasa Jerusalem. Dahil nga mayroong hirap at ito daw po ay mangyayari sa panahon ni Emperor Claudius. At ito ay nangyari nga. So kaya nagkaroon po sila ng preparation katulad ng mga ginagawa ng unang mga lakad at panahon pa nila sa Ehipto at panahon pa ng mga taong panahon ni Joseph na kung saan laging naghahanda pag mayroong prediction ng mga ganong hirap. So, mula dito, sabi sa verse 26, at mula doon, ang sabi, ang mga alagad ay tinawag ng mga Kristiyano. Kailan tinawag? Kailan tinawag? Panahon nila Bernabe at Pablo. Saan lugar? Sa Antioquia. Sakop ng Syria. Ngayon, ang Antioch po ngayon, bansa na ngayon yun. Sakop ng Africa. So yung mga Negro. So ibig sabihin, doon unang tinawag ayon sa scriptures na ang mga alagad ay Kristiyano. So, tingnan natin anong pagkakaiba. Sino tumawag ng Christian sa mga alagad? Sa palagay po ninyo, kung kayo nagbabasa ng Bible, sino ang nagtawag sa mga alagad ng Kristiyano? Ang mga unbelievers, binansagan sila. Yan, mga Kristiyano yan. Sumasampalataya kay Kristo yan. Kaya sila yung mga tagasunod ni Kristo. Kaya tawag sa kanila, Kristiyano. Kristiyanos sa Greek. Okay. So may isang mapapansin po nyo na gusto natin makita ang pagkakaiba ng alagad at ng Kristiyano. At para mayroon tayong maliwanag ng tatayuan at kung saan doon tayo at yung nangyayapay natin. Kasi ngayon, para sa kang-Christian, pwede ka kasi maging Christian na hindi ka active sa church. Amen? Pwede ka rin maging laman ng simbahan na Christian na wala kang commitment sa church. So kaya malalaman ninyo kung anong klaseng tao ang salitang Christians at ang pagkakaiba dito sa alagad. Ngayon, unahin natin yung alagad, yung disciples. Sa Bible, pag tinawag ang disciples sa Greek, yung disciple na nandiyan, pag pinasa po natin sa Bible na Greek o sa Greek dictionary o Bible dictionary, makikita natin ang ibig sabihin ng disciples o ng alagad ay translated po sa wikang matites. At ang meaning po ng matites ay pupil, learner, student, estudyante. So, ibig sabihin po, ang alagad ay estudyante. Ibig sabihin, mayroong guro na nag-disciple sa kanya, na nagtuturo sa kanya. Personally talaga. Ay, tinutukoy po dito ay, halimbawa, mapapasa natin sa Bible, ang first disciple ni Jesus Christ ay si Andres. At mayroon po siyang kasama, hindi pinangalanan. Noong si Jesus Christ, ini-introduce ni John the Baptist, ano sabi ni Jesus Christ, ay ni John the Baptist nung dumating si Jesus Christ, parating, ini-introduce po siya. At ang sabi niya, ito kasi si Andrew at yung kasama niya ay alagad po o disciple ni John the Baptist. Kaninong alagad si Andrew? Ni John the Baptist, disciple po siya ni John the Baptist. Nung sinabi ni John the Baptist na narito ang kordero, dumarating si Kristo kayo, narito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Narinig po ni Andrew yun sa kanong kasama niya. Kaya nung umalis si Jesus, sumunod po yung dalawa, si Andrew. At ang sabi po ni Andres, ang sabi niya, Guro, saan po ang bahay mo? So si Andres, pumunta kay Jesus Christ, tinawag niya ganitong guro. Ibig sabihin noon, makikita natin, once na sinabi mo ang isang taong guro, willing kang maging guro mo siya. Kaya palasak ng pastor. Hindi, pag hindi kita tupa, huwag mo kong tatawagin pastor. Ang pwede nang tumawag sa akin, pastor, yung tupa kong inaalagaan. Pero ngayon, kahit saan ako dyan pumunta, kahit saan ako pumunta dyan, tatawagin akong pastor. Ang sagot ko, hindi kita tupa. Huwag mo kong tawagin pastor. Brad na lang. Parang nakaka-open naman, Parang nakaka-open. Kaya, kahit sa kanya, pastor, hindi ko naman pwede sabihin, hindi kita tupa.
Nang sinabi ni Andres, Guro, saan ang bahay mo? Sinasabi ni Andres, pwede kitang maging guro. Dahil sa introduction, sa pagpapakilala ni John the Baptist. Iniwanan po ni Andrew si John the Baptist kasi ito na yung sinasabi niya. Now, ano sabi ni Jesus Christ? Kung sabi niya, Guro, saan yung bahay mo? Ang sabi ni Jesus, come and see. Sabi niya, sumama kayo at tingnan ninyo. Mula noon, ang sabi, si Andrew ay naging alagad ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Naging estudyante ni Jesus Christ, si Andrew. Kaya nung maging estudyante na ni Lord si Andrew, ang unang misyon ni Andres ay hanapin ang kanyang kapatid. Ang pangalan ay Simon, na ngayon naging Pedro. Naiintindihan niyo ako? At mula noon, naging estudyante rin ng Panginoon si Pedro. At naging pangunahin pa nga sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad, o tinatawag na estudyante. So maliwanag po na ang disciple ay mag-aaral. Amen. Tingnan po yung impact ng mga alagad nung sila umakyat na sa langit at ang mga alagad na iwanan sa lupa habang naghihintay sa Holy Spirit na pinangako. Sa pangunguna ni Pedro at nagkasamang 120, sabi niya, 120 disciples, sabi niya, pag binasa yung Acts o Gawa chapter 2, verse 42, makikita po niyo doon. Ang sabi, and they devoted to the apostles' teachings. Now, napansin niyo ba yung salitang devoted? Ano sabi niya? Sila ay devoto. Ibig sabihin, alagad sila ng mga apostol sa pamamagitan ng kanilang mga turo. And they devoted to the apostles' teachings, and to the breaking of bread, and to prayer, and to fellowship. Apat po. Ang sabi niya, devoted sila sa aral, estudyante sila, sabi nag-aaral, sabi nag-aaral. At sabi niya, sa komunyon, sa breaking of bread, discipling. Pansinin po ninyo, sino yung kasama ni Jesus Christ sa dinner? Sa komunyon? May nakita kayong follower doon? Wala? So, disciples. Sa prayer, sino pumunta ng prayer? Diba? Prayer meeting natin, kung kunti lang lumandalo. And to fellowship. Sabi, sa fellowship. Paalala po, fellowship natin, siyam na linggo na lang, fellowship na natin. Kainan tayo, sama-sama ng kapatiran. Lord Supper din po yun. Communion din po yun. Yung anniversary po natin. Ganun ba yun? Siyam na linggo na lang, anniversary na po. Imbitado po kayo lahat. Tayo maghahanda. At yung pong mga gusto mag-participate, any kind of amount, wala pong presyo. Kung gusto mo mag-participate sa gawain ni Lord, pwede po kayong magbigay kininang nila. At para makatulong po yan sa ating mga gastusin sa pagdating po ng anniversary natin. Amen? So makikita po nyo, yung mga alagad, nakikita nyo, devoted sila. Sabay devoted. Ibig sabihin po yung mga taong yun, nagdi-devotion. Kasi ngayon, yan ang pagkakaiba ng Christian at ng disciples. Ang disciple, devoted. Sila po devoted? Devoto sila. May kanta niyan si Bilohero eh. Si Bilohero po, si Bocharville. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay sa Kristo, ako'y patuloy. Ibig sabihin, devoto siya. Sabihin ka bang panatiko kay Jesus, devoto ka. So what? Ibig sabihin, pag sinabing devoto kay Kristo, ibig sabihin, estudyante ng salita ng Diyos. Tandaan po ba kayo? So, disciples ang maglalas. Kahit sa huling panahon na ito, disciple lang ang pwedeng tumayo. Ang pwedeng manitigan. What happened to doon sa tinatawag ng mga Christian? Ano pa ang meaning ng Christian? Sabi po dito, ang meaning ng Christian sa Greek ay Christianos. Ang ibig sabihin, followers of Christ. Ano ang pagkakaiba ng salitang followers at ng disciples? Anong pagkakaiba ng salitang followers sa salitang student?
Anong pagkakaiba ng estudyante sa tagasunod? Pag sinabi kasi tagasunod, may kaiba yan. Tingnan po niya ang pagkakaiba. Si Jesus po, napakaraming followers during that time. Yan ba kayo? Minsan nagturo po siya ng malalim. Tingnan nyo. Malimang kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ang sabi doon. Ang sabi ng mga followers, mabigat na turo ito. Bakit nasabi nilang mabigat na turo? Kasi hindi po sila estudyante ng Panginoon. Narinig niyo ako? Kaya umalis na sila. Mahirap na ito. So karamihan sa kanila, umalis. Then Jesus Christ said, sabi niya sa 12, o kayo. Sabi niya, ba't nandito pa kayo? Ba't di pa rin kayo umaalis? Aalis na rin ba kayo? May sumagot. Sabi ni Pedro, Lord, kung kami aalis, kanino kami pupunta? Napansin niyo yung salitang ginamit niya, Lord na, Panginoon. Kung aalis kami, kanino pupunta? Ay ikaw ang nagbibigay ng buhay. Sinong natira? Alagad o followers? Tingnan niyo mabuti ang pagkakaiba ng alagad ng estudyante sa kanang tagasunod lamang. Never ni Lord ay tinuro at pinahayang mga alagad na gawing Kristiyano, wala kang makikita. Kasi first time na tinawag ng mga unbeliever ang mga alagad sa Antioch at doon nagsimula ang palasak na pangalang Kristiyano. Galing sa unbeliever, bansag pa nga sa mga mananampalataya o alagad. At mula noon, na-invade ng salitang Christian ang lahat ng ito. At ito yung pinangahawakan ng karamihan. Any kind of church ngayon, ang tawag, ano bang church mo? Christian ka ba? Okay. So gusto kong ma-identify nyo ang sarili nyo kung saan ka. Okay lang tawagin Christian. Pero dapat hindi tayo doon. Kasi kung anong tawag sa'yo, yun ang meaning ng buhay mo. Pag sinabi mo kasi disciple ka, maliliwanagan nyo kung anong meron. Halimbawa, si Marlene, may hinakay. Kaninong disciple? Sa akin o sa kanya? Kanya. Aalagaan niya yun. Tuturuan niya mabuhay bilang alagad ng Panginoon din. Tuturuan niya ng way of life ni Christ. So kaninong alagad yun? Alagad ni Marlene. Yan ang gusto ko pong may apply dito sa church. Hindi lang yung pastor, kasi hindi tayo lumalago. Bakit? Kasi nga, pastor lang ang alagad. Halimbawa si Kuya Eddie, mayroong binisita, araw-araw niya. Yung tinuruan niya ng nalalaman niya, yung kaya niya. At nagpatuloy sa Panginoon, ang taong yun, disciple ni Kuya Eddie. Nandiyan kayo? Bawat isa sa atin pwede mag-disciple. Ayon sa buhay na pinagkalog sa atin ng Panginoon, yung pagmumodelo natin. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Alam niyo bakit? Ang utos ng Panginoon sa mga alagad, hindi sinabing gawin yung miyembro sa simbahan. Hindi sinabing gawin yung Kristiyano. Hindi. Ang sabi niya, pumayo kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyong alagad ko. Anong pinapagawa? Alagad ni Kristo. So ikaw magtitrain sa Kanya, ikaw yung huhubog sa Kanya para siya maging katulad mo na alagad ni Kristo. Amen. So pinaling disciple. Anong sabi niya? Disciple. Gawin mong estudyante. Kaya kung bawang isa sa atin po dito, gusto mong akay, gusto natin dahil ang pamayari sa Panginoon, gawin natin silang estudyante ng salita ng Diyos. So yung mga alagad ng araw, devoted sila. Ibig sabihin, devoted sila sa aral. Kaya nung pala, may devotion na. Di po ba? Eh dahil kung bakit ngayon, part ng ating discipline, ng habit at consistency ng ating buhay, ay ang devotion araw at gabi. Bakit po pinagagawa yan sa bawat isa atin? Para pamilyar po kayo sa salita ng Diyos. At para maging isa kang ganap na alagad ng Panginoon. Kasi salita niya ang iyong binabasa, ang iyong binubulay araw at gabi. At para naman pag-araw ng pagsamba, araw ng mga pagtitipon, pag may preaching, mayroong pahayag, makakasabi ka, Amen, Pastor. Ang ibig sabihin po niyan, paglinggo, pag nagpipreach ang pastor, at walang nag-i-amen, tahimik, isa lang pong ibig sabihin niya. Ano pang ibig sabihin niya? Malinaw na malinaw ang preaching o malabong malabo. Kasi pag tumahimik, di po ba?
Hindi ka makaimik kasi hindi mo alam. Pero kung nagdi-devotion ka, nababasa mo sa Bible, alam mo, sino nakakalala kay Brother Moses Patay yun? Taga-Tabak. Pag naintindihan po niya yung preaching, tatayo po yun at sisigaw ng, ano po yun, nakakilala, si Brother Bob, alam niya pa yun, naabot niya yun. Tatayo yun. Amen! Amen! Wala pa tayo nakikita dito, siguro kung mayroon dito, nag-preach ako, na sobrang ganda may tumayo at sabi, Amen! Siguro. Magugulantang ka. Sabi ko, ang buhay naman ito. Nakaimin siya kasi bakit? Naunawaan niya. Yung action niya. Amen! O, wala pa rin. Malabo talaga. Ang malinaw na malinaw. Ang alagad ay Q-field. Devoted sa salita ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ng Christian kasi yung followers, tingnan yung mga followers, nung panahon ni Jesus Christ, napakaraming followers ni Lord. Nabasa niyo sa Bible, yung pinakain niyang 5,000, 4,000, napakarami. Bakit tinawag silang followers? Ang Christian tinatawag na followers. Ano ang sinusundan nila kay Kristo? Ha? Pagkain? Ano pa? Pag may sakit? Ano pa? Himala. Ang gusto nila. Nakakakita sila, nai-entertain sila. May patay na nabubuhay. And so on and so on. Yun ang kanilang pinapasdan. And then, nung pagdating na si Kristo, nung siya ipapangon na sa cross, yung mga nakakita ng himala, yung mga napakain ng libo-libo, sila dito sumigaw na ano? Ipako siya sa cross. Kita nyo? Kaya pag Christian ka ngayon, bandang huli, ano? Tatalikod kay Lord. Bakit? Christian lang talaga sila. Followers of Christ lang sila. Sumunod sila kay Kristo ng anong dahilan. Kapag ang dahilan mo ay si Kristo ay doktor lang, kapag ang dahilan mo ay si Kristo ay magsasaka o makakain sa iyo, kapag ang pagsunod kay Kristo ay makakita lang, may entertain ka lang sa kagalingan. Kaya nga minsan, yung mga sa pangangaral ng Panginoon, yung isang babae tumayo. Sabi niya, mapalad ang babae sa iyo nagsilang. Sabi ni Lord, mas mapalad ang taong namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Nung sabi niya, Lord, nandiyan yung tatay mo, ay nanay mo at mga kapatid mo. Sabi niya, sino ang aking nanay at mga kapatid? Sila na mga susunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ang pamilya talaga ng Diyos ay yung mga alagad. Sila ang tinutuloy ng pamilya. So, makikita po ninyo ang diferensya, ang pagkakaiba ng alagad sa kanang Krisyano. Hindi ko po sinasabang masamang Krisyano kasi natalong na po yun sa atin. Pero gusto kong dalhin kayo sa original na context ng pamumuhay. Kung susunod tayo sa Panginoon, dapat as a disciple, mamumuhay tayong alagad ni Kristo. Ano ba ang alagad? Estudyante. Kung estudyante, dapat mayroong nag-groom sa'yo, mayroong nag-uhubog sa'yo. Kaya dito sa church, lahat dito sa atin na papasok, dadaan ng discipleship process. Dadaan po kayo ng ID. Tuturuan po kayo, grounded po kayo sa kailangan naman dito, yung guro naman. Yung mga kapatiran namin, bawat isa atin, mag-action tayo as a guro, bilang guro, teacher. Para sila maging grounded sa salita ng Diyos. Kasi pag ang tao hindi grounded sa salita ng Diyos, ano nyo sabi si Lord, bakit disciples ang pinapagawa? Kasi may teachers, may estudyante. Kailangan maging grounded ang tao sa salita ng Diyos, nakaugat. Para kung matingman ang mga unos-unos na yan, hindi mo sila matatanggal sa pagiging alagad. Napansin ko ba ninyo na wala lahat, pero ang naiwan, yung nag-ground sa salita ng Diyos. Ano yung ibig sabihin nun? Nagkaroon na sila ng ugat. Nagkaroon na sila ng tamang ugat, hindi na sila basta mabunot. Sino po ang may kakayang bunutin po yung yung akasya dyan? Babayaran mo. Kahit, kaya ko? 2,000. Bunutin mo. Hindi mo rin mabubunot. At anong bakit? Ano? Nakaugat na. Grounded na yan. Wala namang katatanggal yan. Kailangan na niya bako, bulldozer. Di po ba? So, hindi ko sabihin mga kapatid, pag tayo ay namuhay bilang estudyante ng salita ng Diyos, magka-grounded ka sa salita ng Diyos, walang pwedeng bubuwan sa iyo. Kaya sabi ni Lord, ang matalinong tao, sabi niya, nagtatayo ng bahay. Ang isa, sabi niya, nagtayo sa bato, sa pundasyon.
At yung isa nagtanim sa buwanginan, pambaha, dahil walang sabi niya, walang pundasyon, what happened? Sa kabilang dako, sabi ng awit, ang tao daw po nakaugat ay parang purong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, mamumunga sa kapanahunan. So ang disciples ay kailangan may apply. Ang sabi doon, gawin niyo sila mga alagad ko. Ibig sabihin, mag-grab salita ng Diyos, turuan sila sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. So mayroong magtuturo. Sabi mo sa katabi mo, sino ngayon ang tuturuan mo? Kung disciple ka, dapat meron kang target na magiging disciple. Amen po ba? Kung dito sa atin, isa lang tayo maging disciple, sa loob ng isang buwan, doble agad tayo. Kaya pala nung maintindihan dito ng mga alagad, grabe ka ang kabilis, ang rapid ang kanilang growth. Kasi lahat ng tinatawag na alagad, hindi may growth. Ang ginawa pa ng church ngayon, ginawang member ang church. Kaya ngayon, ito yung commitment mo bilang member. Saan mababasa sa Bible na member ang tawag niyan? Yung application pa lang, mali na eh. Hindi na biblical. Hindi scriptural. Marami tayong ina-apply sa church na hindi scriptural. Sabihin sila sa atin, ang lahat ng simbahan, Pastor, ilan ang member mo? Sabi ko, Pastor, wala na kaming member. Paano nag-i-exist sa church mo? Kasi nga, tinanggal ko po yung member. Sabi niyo, paano nag-i-exist sa church mo? May church ka pa ba? Oo. Tinanggal ko na nga yung mga member. Pastor, pakipaliwanag. Ayan, usap kami. Alam ko, Pastor, tinanggal ko po yung member. Sabi, okay, member. Magbilang ka na ng member. Mayroon namang kung listahan niya. Pero hindi ko sila tinatawag ng member. Ang tawag ko po sa kanila, disciple. Kasi yun po, nakalagay sa Bible. Pastor, basa ka sa Bible. Kung may nabasa kang, gawin ninyong member. Ano ba nakalagay sa Matthew 28? Ha? Gawin? Sinabi bang gawin member? Kaya ang pagpasok sa simbahan, membership. Ay, sabi, kaya pati kaligtasan, pasok ng membership. Kaya sabi niya, saan ka nagsisimba? Ligtas ka ba? Oo, member ako ng BMC. Saan mababasa? Ibig sabihin ng tao yun, hindi alagad kasi hindi na kaya ipaliwanag. Ang alagad, kaya niya ipaliwanag ang kanyang kaligtasan. Kasi bakit? Estudyante siya ng salita ng Diyos. Alam ko ba ninyo, naging estudyante ako ni Gabino Teca by books. Kasi binili ko po yung libro ni Gabino Teca. Binasa ko po yun. Naging estudyante po, naging disciple po ako ni John Maxwell. Nung binasa ko po ang kanyang mga libro na tungkol sa leadership, yung 21 irrefutable laws of leadership, yung developing the leaders within you, within around you, binasa ko po yun. Bakit? Gusto ko po matuto sa leadership eh. Kaya nag-under ko, kahit mahal, 490, 1,090, mga librong turo ni John Maxwell tungkol sa leadership. Kahit mahal. So ang estudyante, willing to pay, amen? Ang eskwelahan, hindi ka naman pipilitin mag-aral sa kanya. Kailangan may willingness ka doon na pumunta, pag-aral ng enrollment, mag-enroll ka, magbayad ka, at gawin mo yung requirements na ginagawa nila. Amen? So sinasabi ni Jesus Christ, as a disciple, gawin niyo yung alagad ko ang mga tao ito. Ang sabi niya, ipakita niyo sa kanila requirements ng pagiging alagad. Ipakita sa kanila yung pagiging pupil, pagiging estudyante ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, once na naging disciple ka ni Lord, di pa ang requirements ay babad ka sa salita ng Diyos. Bakit marami ang mapapahamak at mapupunta sa impyerno at sasabihin niyo sa araw ng pagmumug na hindi niya kilala? Mateo 7. Mababasa natin sa Matthew 7, ang sabi doon, sa rami ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't kami nangaral sa pangalan mo, sa ngalan mo nangaral kami? Nagpagaling kami ng mga may sakit. Kami ay nagpalayas ng mga demonyo. Ang sabi ni Lord, ang sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Evil doers, sabi niya, evil doing. Bakit tinawag ni Lord yun? Nakakatakot ang verse na yan. Bakit meron kanyang talatan, sinabi si Lord na dating marami magsasabing, Lord, 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 pero hindi papasok sa langit? Ang sabi dito, sila ngayon nag-minister, nag-preach, ng kaligtasan. Ano pa? Nakapagpalayas pa ng mga demonyo. Nakapagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga himala at mga tanda, pero hindi kilala pagdating sa langit.
Sabi, lumayo kayo sa akin, doon kayo sa kapamakan. Kayong gumagawa ng masama. Bakit tinawag yun na gumagawa ng masama? Number one, sabi ng Greek, sila daw po ay namuhay out of law. Ibig sabihin, namuhay silang hindi ayon sa law of God. Yan ang una. Because of ignorance sa salita ng Diyos. Pwede pala nagpapalayas ka ng demonyo kahit wala kang alam sa salita ng Diyos. Kahit ngayon, mangaral ka ng magpalayas ka ng masamang espiritu sa pangalan ng Diyos, lalaya sa masamang espiritu. Bakit? Bakit lumayas? Kung tuwa ka na, lumayas. Kahit pala ikaw ay namumuhay sa kasalanan, pag ginamit mo yung pangalan ni Jesus, susunod ang diablo. Kasi pangalan ni Jesus. Meron ganun, pwede pala yun. Kaya iba mga minister na nag-backslide na, tuwang-tuwa sila, nakakapagano sila. Pero nakakatakot ang talata na sa iban ng huli, hindi kilala. Anong dahilan? Namuhay silang wala sa salita ng Diyos. Pangalawang dahilan, sabi niya, they violated the law. Binayolate nila. Ano ba yung violate? Hindi yung kulay. Sinuway nila ang salita. Ang sinasabi ng Scripture sa mga bagay-bagay. Ano po ba mga dapat gawin? Dapat, para hindi natin masuway ang salita ng Diyos. For example, first week ng February, tuturo po natin yung biblical ba ang divorce? Pinapayagan pa din ang divorce sa kayong remarriage? Sa first week ng February, attend kayo para meron kayong alam. Magsulat kayo. Ay kung nagbabasa ka ng Bible, nadaanan ko yung pastor, di talaga pwede. O di, saan mo nabasa? O di, kung nabasa mo yan, hindi ka papayag. Ang masakit sa PMC. Mayroong mga pastor na gano'n, naniniwala sila doon. Dahil ang Diyos daw ay punong-puno ng biyaya. Ewan ko kung saan po nila kinuha yung yung sinasabing biblical grounds na pwede. Kaya nung magkaroon po ng autonomous, nagkaroon ng hindi butuhan kasi ayaw nilang butuhan. So ang gusto nila, consensus. Ano po ibig sabihin? Yung ayaw at yung fire. Kaya nangyari sa unang meeting, ano daw po, kami, autonomous. Ang pastor na bahalang magsulit sa Diyos sa kanyang gagawin pa siya kung magre-remain siya o hindi. Ay 6 po silang payag, 5 kaming hindi. So 5 kaming hindi. Hindi kami pumayag sa divorce at sa remarriage. Ngayon, kung wala kang alam sa Bible, hindi ka estudyante ni Lord, wala kang alam, hindi ka devoted, hindi ka alagad, papayag ka. Tingin ko, yung mga pumayag ng mga pastor, baka hindi nagbabasa yun, kaya taas din ang kamay. Tinignan ko sila eh. Ano ka ba? Sabi ko, ako hindi. Meron ako eh. Nabasa ko eh. So kaya, darating pa na ng talatang yung sinasabing, gumagawa, ano ba masama sa Panginoon? Yun yung ignorance sa salita ng Diyos, o kaya labagin ang salita ng Diyos. Yan ang masama sa Panginoon. Yung hindi magsunod sa salita ng Diyos, yun ang masama sa Panginoon. Yung hindi pamumuhay ng ayon dito, sabi nga kay Mikas, ibinigay na sa inyo tao kung anong dapat mong gawin. Mababasa niyo ba sa aklat ng Mikas? Mamuhay ayon sa salita ng Diyos, yun ang sinasabi. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na gawin yung alagad talagang gawin. Huwag na tayong gumawa ng iba pang anuman. O ilan pa dito ang aking disciples, o yung mga tinuturuan ko dito, na one-on-one, kasi ay masasabi kong disciple, yung lumaan sa akin sa ID, masasabi kong disciples sila. Ngayon, kung tagapakinig lang kita, masasabi kita, followers kita. Nakuha niyo ko? Yung salitang followers, na kung sumunod sa Panginoon na walang personal na in-touch, yung mga alagad meron. Kasi kasama silang kumakain si Lord, kasama nilang, yung pagtuturo ni Lord ng 3 years, meron pa nga sila na 70, di ba nabasa niyo na yung 17 alagad na inutusan ng mayo? Yun yung mga na-disciple ni Jesus Christ.
Sila yung mga tinatawag na alagad. Now, pag sinabi po namin followers, halimbawa ako, pwede akong maging followers po ako ni Miles Monroe. Kasi nakikinig ako sa kanyang preaching. So naniniwala ako sa kanyang preaching. Ang tawag sa akin, ano? Followers ni Miles Monroe. Patay na si Miles Monroe, sumalong yung aeroplano sinasakyan niya, hindi lang nasawa. Now makikita natin, wala siyang personal na touch sa akin. Hindi niya ako may natunuan, pero sumusunod ako sa kanya. Ang tawag sa akin, followers of Miles Monroe. Naiintindihan niyo mga kapatid, ang pagkakaiba ng alagad at ng Kristiyano. So kailangan po natin lumipat mula sa pagiging Christian life tungo sa pagiging disciple life. Ano po ba ang sabi ng disciple life? Estudyante. Mayroong nagdi-disciple. Kaya nga, pagkatapos po nitong service, ngayon, mayroon na pong ibubukod para po doon sa mga pangunahing, mamaya, yung tatawagin ko po mamaya, ibubukod ko po kayo para sa instruction. Tapos po yung matitira, yung pong mag-learning. Ano po? Okay. Naintindihan po niyo mga kapatid? Yung po ang purpose. Pagkatapos lahat na nakausap, gagawin po natin ay, pag may mga bago, mayroon na pong mag-ahandin. Natutuwa po kay Brad dito dahil willing po siyang mag-disciple ng kapwa po niya. Kalapakan naman natin ang Panginoon. So ngayon, nag-schedule po yan ng dalaw-dalaw, doon po mag-isimula ng kanyang mga lalawin, isimulan niyang i-disciple abot sa kaya niya. I-disciple. Huwag natin gawing membro, huwag natin gawing basta Kristiyano lang, gawin po natin siyang disciple. Ihubog natin siya. Hindi ka kang maging alagad kung walang nagtuturo sa iyo. Amen. Kaya mapalad ang mayroong nagtuturo. Mayroong nagtuturo. Sa ganitong linggo, matuturuan ka rito. Pero walang, hindi madidin yung mga question and answer mo. Nandyan mo ba kayo? Pwede tayong makinig ka sa turo ko, linggo-linggo. Pero yung mga question sa buhay mo na may mga tanong ka, hindi madidin. O hindi ka maging disciple. Ang tawag lang sa iyo ay follower. Napansin ninyo, maraming klaseng sumunod sa Panginoon. Halimbawa, mayroong isang reliyosong tao. Nabasa niyo na ba yun? Yung salitang, Lord, susunod po ako sa inyo. Ano sagot ni Jesus? Ang sagot ni Jesus, ang mga asong gubat ay mayroong lungga. Ang mga rabbit ay mayroong bahay. Ang mga ibon ay may sariling pugad, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang masilungan. Anong ibig sabihin nun? Susunod ka sa akin? Sabi niya, anong mapapala mo sa akin? Kasi sinabi ni Lord, yung mga aso, gubat, may iba, may lungga. Yung mga rabbit, mayroong bahay na tato. Yung mga ibon, may mga pugad. Pero sabi niya, ako bilang Diyos na anak ng tao, nagkatawang tao, ay walang sariling bahay. So, ini-explain niya po doon sa religious people. Sana naintindihan niyo. Ibig sabihin, willing ka ba na mag-sacrifice ka at kayo maging estudyante ko? Yun ang ibig sabihin ni Lord. Sasakripisyo mo ba? Willing ka bang maging alagad, maging disciple, maging learner, maging pupil, estudyante? Pag ikay nag-aral ng martial art, lalo sa Chinese, at gusto mong maging Kung Fu master, papasok ka ng temple nila, lahat ng requirements na susundin mo. Amen. Naintindihan nyo? Pag pumasok ka ng, martial art, mag-aaral ka. So lahat ng willing ka magpaturo. Hindi pwede pumasok ka doon, mag-aaral, tinuturuan ka ng master mo at meron ka sariling alam. Hindi. Kailangan tanggalin mo yung sarili mong alam. Para mag-aaral ka lang sa kanya. Kasi kung may sarili kang alam, sabi niya, umuwi ka na. Huwag ka na mag-aaral sa akin. Kasi may sarili kang alam. Yun ang sinasabi ni Jesus sa religious people. May sarili kang alam eh. Kung magpapaturo ka sa akin, willing kang i-sacrifice yung alam mo at maging mag-aaral kita. Gagawin mo yung gusto niya. Pero pa siyang sinabi na, pero pag lumapit sa Panginoon ang ganito, ang sabi niya, Lord,
susunod po ko sa inyo. Pero magpapaalam muna ako sa aking mga magulang. Hindi, kung susunod ka sa Panginoon, maging estudyante ka. Hindi na kailangan ng consensus ng magulang kung susunod ka Diyos na maging alagad niya. Kaya parang walang respeto si Jesus, ano? Dahil hindi na kailangan magpaalam. Sabi niya, kung papaalam mo nang sasama siya sa Panginoon. Hindi, hayaan. Ang sino mong gusto sumunod sa akin? Ano sabi niya? Ang sino mang nagmamahal sa nangigit sa akin, nagmamahal sa kanyang mga mahal sa buhay, sa ina't magulang at mga kapatid, nangigit sa akin na hindi magiging karapag-tapos sa akin. Ang ginamit kong talata doon sa English ko ay, cannot be my disciples. Hindi pwede maging alagad ko. Kasi bakit? May hinihingi pong presyo maging alagad ni Jesus. Kaya mahirap maging alagad ni Kristo sa iba. Alam mo bakit? Kasi gusto nila yung maging followers lang. Yung susunod-sunod lang. Ano po klase mga Kristiyano mayroon ngayon? Siyempre, makikita naman po ninyo yan. Ang mga tunay na alagad, nandyan, nag-aaral ng salita ng Diyos, masubukas na ng buhay. Ang mga Kristiyano, kailangan lang nila ang Diyos. Kailangan nila, mayroon lang silang kailangan kay Jesus. Kailangan nila ng himala, kailangan nila ng miracles, o tanda, kailangan nila ng healing, kailangan nila ng maraming bagay tulong. Siya umalis, pumunta ng abroad, nasa Hungary na ngayon, sa Budapest. Dumating na. Bukas mag-start na sa trabaho. Nag-send sa akin, pinumusta ko siya. Kaya nakita ko yung nasa airport siya, ang dating. Pinadala ko siya ng message. Nakarating ka na pala dyan. Kailan pa? And then, nagpasalamat at humingi ng prayer. Then I start na i-disciple po siya. Pinapadala ko ngayon, simula ko kanina, simula kagabi, araw-gabi ko siyang panadala ng devotion. Ano ang purpose? Para ma-disciple ko siya maging estudyante ng Panginoon. Nakakatuwa, ito. Si Tess. Kilala niyo si Tess? Yung nasa Australia, kilala niyo? Mula nung natawagan ko yun, online, kinausap ko siya. Mula nung sinimulan ko siyang padala ng devotion. Ay pag nagpupos po siya, sayawan, party, pero kaya nakakatuwa dahil meron po siyang cast person na pinapanood. Sabi niya, personal, pinadala niya sa akin. Nakakatuwa dahil na-encourage po siya doon sa mga devotion na yon para magsimulang maging isang. Alam mo, may malaki ang pananagutan ko rin sa kanya kasi nung ako'y bago, na ma-attend, siguro 3 weeks pala ako lumadalo. Siya ang una ko naging kaibigan. Una si Joseph, brother Joseph, pangalawa siya. Yung tao talaga kahawakan ka sa kamay, brother tayo, dito ka. Daladala niya ako sa mga lamayan sa patay, mga gawain ng Panginoon. Siya yung una ko naging kaibigan, kung saan, na inakay ko sa Panginoon. So ngayon naintindihan ko, kaya pinapadala ko po siya ng devotion. Naging parte na rin ng pagiging tinatawag kong Kristiyanong buhay na nag-isip ng sumunod sa Panginoon. At ngayon, naiintindihan natin mas malalim ang kaalagaan ng pagiging alagad ng Panginoon. At yun ang pinagagawa. So dito sa atin sa base camp, ang lahat ay required. Ang lahat ay tuturuan natin, ihahamunin natin, i-record natin sa ibang devotion. Yan ay sa kapakanan niya at hindi sa kapakanan natin. Amen po ba? Sapagkat, hindi natin pwedeng i-violate yan. Yun ang pinagagawa nyo eh. Gawing alagad. Paano na maging alagad yan? Hindi nagbabasa. Turuan mo. Ngayon, halimbawa si Martin, meron siyang ginugroup na i-disciple. Ay, alam mo, tao maraming kapiran yan. Ate, wala akong Bible. Eh, di bilhan mo. Bilhan mo ng Bible. Ate, wala akong notebook. Bilhan mo. Bopay, wala. Kayo. O gusto mo. Si Bishop nga Baliano. Meron siyang dinidisciple. Pero siyang dinidisciple. Makulit. Tinuruan niya mag-devotion. Hindi rin nag-devotion. Tinatanong asawa, nag-devotion pa siya, no? Hindi ho, pastor. O, ulit-ulit. Nag-devotion ka ba? Hindi umimik. Ang tinatanong yung asawa, nag-devotion ba? Ganun ba? Kabaga niya. O, maganda ka. May madaling araw, nandiyan ako sa bahay mo, mag-devotion tayo. Dinisipon niya, one-on-one. Sama siya nag-devotion. Nagulat siya, gabi ka. Kada madaling araw, nagulat si Bishop. Bishop Baliano, mag-devotion tayo.
Siguro naka-isang buwan ng straight, nahiya. Sabi niya, Bishop, Pastor, huwag na po kayong pupunta, magdidibuso na po ako. Ano yun? Personal? Kaugnayan ng pastor at nung dinidisciple niya. Kaya mula noon, nagdibuso na po yung ano. Yun ang pagtutoo niya. Alam po niyo, ang aking mentor, ang aking guro na nagturo sa nag-disciple sa akin ay si Pastor, hindi siya. Ganito po ang ginawa niya sa akin. Gusto niyo magkaroon po tayo ng maraming kapatid sa Panginoon? Nakita po niyo ang ginawa ni Bishop? Nakita po ninyo ang ginawa ko na pag-1-on-1 at pagkatapos, pinapadala mo pa kayo ng devotion para pakita lang sa inyo, nag-devotion ako. Ngayon, kung hindi ka mag-devotion, pwede ko rin gawin ito kung kaya ko. Alin, hindi ka nag-devotion, gusto ko mapatunayan. Huwag na nag-devotion, pwede natin gawin yun. Technique din yung ginawa ni Bishop. Kung may time ka, puntaan mo. Puntaan kita dyan, mag-devotion tayo. Hanggang sa, ano na, maging habit niya na. Ay, pag habit niya na yan, okay na. Huwag lang natin siyang gawing attender ng simbahan ng tinatawag na Christian. Kaya nagtanong, ano ang sinusundan ng mga tao sa Panginoon? Maraming usapin yan. Napansin po ba ninyo? Sabi ko, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Kasi gusto niya maging follower. Kaya nang Lord, kaya po muna ipalibig po yung aming patay. Ang sabi ni Lord, ano sabi ni Lord doon sa talata? Sabi, hayaan mo na silang ilibing ng kapapatay ang kanilang patay. Ngunit ikaw, ang sabi niya, mag-decide ka na maging alagad ko, mag-aaral ka na sa akin. Mayroong talata na sinikaris ng Panginoon, sabi sa Matthew 11, kung nabasa niyo Matthew 11 verse 28, na sabi niya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nabibigat ang lupa at napapagal, at pagpapahingi ko kayo. Pasalinin niyo ang aking pamatok. Sapagkat ako'y maamo, sabi niya doon, at pagkaan lamang aking pamatok na ipapapasa sa inyo. Napansin ko ba niyo? Sa ibang salita, at mag-aral kayo sa akin. Ang sinasabi ni Lord, mayroong ipapapasa. Ang ipapapasa, yung requirements ng pagiging alagad. Na ito'y magpapailalim sa discipleship program noong mag-disciple sa iyo. Halimbawa, Sister Wayne, meron siyang i-disciple. Yung taong i-disciple niya, willing po siyang magpailalim doon sa programang ni Sister Wayne na i-disciple siya. Nakukuha niyo ako. Kaso lang, yun ang problema. Ano, magaan daw po yung pamatok. Ano, mabigat ba ang pamatok na ikaw magbasa ng Bible at mag-devotion araw at gabi? Ay, pastor, basic yan, pastor, basic yan. Pag-igising ng madaling araw, ayaw, hirap ba? Oh, wow, basic, pare, basic. Ano ibig sabihin nun? Ang hirap pala. Mahirap kasi hindi pa. Pero pag estudyante ka na, halimbawa, ang hirap gumising. Mga estudyante, mahirap pag gumising ng madaling araw? Mahirap, ano? Pero pagka lagi mo nang ginagawa, mahirap ba hindi? Hindi na. Nakasanayin mo na. Pag enrollment, papasok pa lang, nasali ka ng bakasyon na ang tulog mo, lamo-lamo, sabi-sabi ko, kung kumising tanghali, okay lang. Nung pasok ka na, madaling araw, alas 3, gising na. Grabe. Dahil ako hirap. Naghirap na hirap kung gumising ng madaling araw. Pero may estudyante, nagigising po ng alas 5. Alas 3 pa lang gising na ako, luluto. Mag-aayos ng kanyang mga baon, check yung notebook, yung inumin, yung damit. Ako po yun, magluluto. Pagdating ng alas 5, gigising yung bata na kulang na lang kargahin at dalhin sa lamesa at pagkain ka na kahit tulog pa. Hindi po ba? Tulog pa na, buhat-buhat ko na, dala na sa upuan. At doon sa upuan ako kaya, higising na, malilate ka. Alas 5 pasok. Alam po ninyo ako bilang magulang, nasanay na ako. Una, hirap na hirap. Ano ba yan? Pero kung tuwing madaling araw, kailangan, nagigising na po ako. Sanay na. Ngayon, kung nasanay ka ng mag-disciple ng iba, tuloy-tuloy na yan, kapatid. Kaya sabi mo sa katabi, masanay lang mag-disciple ng iba. Ngayon, sa una, basic lang talaga mag-share, natutulang ano. Basic. O, tingnan nyo. Tuwang-tuwa ako. Sabi ni Bob,
may mangyayaring kakaiba ngayong church. Nag-decide na Nag-decide na magdadalo-dalo na. Pagdating ng Merkulis, balik sila, brother yun, nalimutan. O si Ate B, may trabaho. O si Kuya G, walang nasakyan. Hindi makarating. O isa lang siya. Di po ba? Basic? Hindi madali. Pero pag nasanay ka na mag-disciple ng iba, madali na. At yung dinidisciple mo, pag nasanay na sila, dinidisciple sila, tinuturuan sila, tuloy-tuloy na yun. Nakapagod. Nakita po ninyo? Kaya magandang umaga po sa inyo. Congratulate. Binabati ko kayo kung mayroon nag-disciple sa inyo. Turuan po natin sila, i-disciple natin sila kay Kristo. Napansin po ba ninyo? Kayo ang mag-disciple, kasi pinagagawa sa inyo yun, sa atin. Sino gagawa? Sino ba? Hindi, ayaw nga inuutosan. At kaninong disciple gagawin? Disciple ni Kristo. Pero nakapangalan sa iyo. O sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo. Gagawa ka ba ng alagad? Sino inuutosan mo wala agad? Mga pastor ba? Hindi, ang sinabihan mga disciple. So disciple ang inuutosan. So ngayon, kung tayo ay, if you consider yourself as a disciple of Christ, not only a Christian, and then, ready tayo dun sa task na tayo mag-disciple. Alam niyo, hindi naman para ganito eh. Ang ano dito, patutuhanan lang. Kung ano na yung kaya mo, magsusulit ka sa Panginoon. At may reward ka kayo. Napasin po pa ninyo itong sarili ng binibitaw ko ito. Tingnan niyo mga kapatiran dyan na walang naghahandin. Sino mag-disciple niya? Kaya mga pastor, dumadalo naman. Hindi, kailangan na siyang disciple. Once na dumalo ang tao, kailangan mo mag-disciple sa kanya. At sa totoo lang, hindi kaya ng pastor lahat yun. Amen po ba? Okay. So, ready po ba kayo na maging alagad ng Panginoon? Layuan po niyo ang basta pagiging Kristiyano lang. Mahirap ang buhay Kristiyano. Mahirap. Kasi pag sinabing tagasunod ni Kristo, marami pong meaning ng follower of Christ. Kasi ngayon, pwede ka maging Christian kahit wala kang commitment sa gawain ng Panginoon. So kaya, dapat disciple. Merong nag-handle sa iyo. Merong nag-disciple sa atin. Nakukuha niyo mga kapatid. So mag-start tayo na mag-start tayo ng mag-handle ng mga tao. Alam niyo yung mga bata, kung hindi rin natin sila i-disciple, hindi nila kalalakihan. So, ang tanong dito, oras, commitment ng paggawa ng anak. Meron ako si-share sa inyo na paano ba magsimula. Noong sila magdadalaw, natuklasan nila na hindi masusunod ang sarili nilang schedule. Nalaman kasi nila na may mga ganitong araw lang na nandyan sila. Okay, kung mag-disciple ka ganito. Alam niyo ba yung mangingisda? Sa Bible kasi ginagamit ng mangingisda. Ang makikita natin yung kakawin, pinuwit, at lambat. Okay. Di ba isda? Lumaki ang church ng Saddleback Church na pinagpapastoran ni Rick Warren dahil sa prinsipyo nito. Makinig kayo mo. Nabasa mo po yan sa kalibro niyang The Purpose Driven Church. Sabi ni Rick Warren, if you want to catch a fish, kung gusto mong makahuli ng isda, ang sabi niya, you must learn to think like a fish. Sabi niya, kung gusto mong makahuli ng isda, kailangan matuto ka mag-isip kung paano mag-isip ang mga isda. May nagtitinda tayo mga kapatid? Ibig sabihin niya, kung binabasa ni bro, kung saan nagtitipon yung mga isda, alam ka naman mag-winwit ka, walang isda. Kung saan ang isda, doon ka.
Kaya isipin mo, kung paano mag-isip ang isda, kung saan, ano yung interest nila, dapat nandun ka. Doon ka punta, kasi doon ka makakahuli ng isda. Nakuha niya mga kapatid. So ngayon, kung mag-disciple tayo, tingnan natin yung i-disciple natin kung anong kanyang get interest, doon natin siya kunin. Doon natin siya kunin. Sana meron tayong natutunan. Tingnan mo yung katabi mo, may sariling get interest yan. So ngayon, nakita nyo ng linggo, yung may polis, magdadalaw. Lalaman ninyo ngayon kung nasaan yung isda. Kung saan sila naroon. Sila yun, kami bilang mga namamarila mga ibon yung tinitinola. Lalo na yung mga balon na sinasabi. Makakahuli ka lang kung doon sa tinatawag namin dapuan. Ang dapuan, mayroon mga bungang kahoy na doon sila kumakain, doon sila nanginginain. Doon ka lang makakabaril nun. So doon ka pupunta. At maingat na maingat pa yung mga yan. Mga nakatalong po na mga sakasa ng kahoy. At pag nakakbang, kailangan walang tutunog. Kasi pag may narinig ng tunog, liparan ng ibon. Ibig sabihin, doon lang sila makakahuli. At nakakatuwa pa kaya, sabi, dalawa sila. Tim, kailangan sabay tayo, mayroon tutulong ang anak. Bilang tayo ng tatlo, sabay. Para daw, sabay, may lalaglag ng dalawang ilong, sapat na ulam. So, 1, 2, 3, ay hindi naman. So, doon ka lang makakahuli. Sana mayroon tayo natututunan sa sinasabi ko. Yung lifestyle nila nung araw, mayroon kong matutunan, maingat pa nga sila. Ibig sabihin, kung alam mo nandoon ng linggo, timingan mo na hindi siya makakaalis. Dahan-dahan pa nga. Andiyan ka pala. Oops! Kita kami ngayon. Kumusta? Meron kami sasabihin na malupit. Na malupit. Mahal ka ng Diyos. Yun Lord, nakapunta ka sa impyerno. So ngayon, mag-usap tayo. Para wala kang may katwiran pagdating ng araw. Na makasakaling natulad ka rin ng mga sinasabi sa Bible na magsasabi, Panginoon, Panginoon, ngunit tumayo kayo sa akin, kayo mga hindi ko kilala. So brother, usap tayo. Sana yung mga experience na sinasabi ko ngayon, maging technique po natin na paggawa ng alagaan ni Lord. So nakita po yung pagkakaiba na, nakita niyo po, kasi ang purpose ko lang, ipakita ko lang po sa inyo yung pagkakaiba ng alagaan sa kanang tinatawag na Kristiyano. At pipiliin natin yung way of life natin. Kasi pag alagaan, you feel, learner. At kung lumalago, nagiging teacher. Amen po ba? Pagkatapos mong maging alagad ka, kasama ka na nun sa inutusan na gumawa rin ng bagong alagad. Kaya bawat isa sa atin, equiper. Bawat isa sa atin, learner ngayon, pag lumago, magiging equiper. Mag-i-equip ng iba. Ayon sa pagpahuhog sa atin, ayon sa kaya natin, hindi na kailangan magaling mag-aral ng Bible School. Actually, mga nag-aral ng Bible School, sila nga halos ang hindi magamit nila kasi sobra ng alam. Ayaw na mag-preach sa kukunti lang. Ayaw na magdala, ayaw na magkausap ng iba. So ano mangyari sa kanila? Gusto na lang nila sa mga malalaking pagtitipon. Pag lumaki ang PMC discount at meron ng 100, 200, 300, 500, marami na mag-prepare. Pastor, baka pwede naman mag-speak sa inyo. Diba? Maraming audience. Yun ang hinahanap ng mga tao ngayon. Ako rin sa mga tagbat ngayon, nawala na ng mga pastor. Ilan na lang ang pastor ngayon? Alam mo bakit? Wala na pastor. Karami ngayon, bishop. Nagkaroon sila ng tinatawag ng memong dalawanan, bishop na. Diba? Meron ng 30 lang, bishop na. Nawala na ng pastor, puro na bishop. Kung tawagan na ngayon, bishop, puro na bishop, puro na bishop. Sa sunod, dito sa atin siguro, baka kabayo naman itawag natin sa kanya. Gawin natin chess. Kapatid, pinapagawa sa atin ang agad. Amen. Ready ba kayo? Ngayon, kung sa sarili mo, tingin mo, disciple ka na, then what next? Mamuhay kang bilang alagad. Sabi niya, gumawa ka ng alagad ni Lord. Tayo inuutusan ni Lord Never nalalago ang church kapag hindi tayo gumawa ng alagad. Dito yun. So ngayon, balik tayo sa challenge ni Ninong Uno. Kahit patay na siya,
meron siyang challenge. Sabi niya, bawat isa lang sa atin, ang kanya pang it's one grade one eh. Ininom nga lang, madala lang eh. Madala lang. Ay sa atin, bawat isa sa atin gumawa ng disciple, tutok ba? Tutukan natin. Mga kapatid natin sa laman, tutukan natin. I-disciple natin sila. Share natin sila. Kung ano yung ginagawa natin, yun din natin i-share natin. Hindi natin kailangan mag-share ng wala sa atin. Amen? Amen. Hindi mo pwedeng sabihin masarap pala ang ubas kung hindi mo pa natitikman. Kaya nasabi, masarap ang ubas, tikman mo. Masasabi mo talagang masarap. Are you ready? So ngayon, mamili ka. Mamuhay kang alagad o mamuhay ka lang ng basta Kristyano. So doon tayo sa utos. Sabi ni Lord, gumawa ng alagad. So nung panahon ni Apostol Pablo, ang tawag na sa kanila, Kristyano na. Kaya ibig si Pablo nung maharap sa mga hari, nung siya'y hinahatulan. Ibig si Pedro, sinasabi ni Pedro, kung kayo man ay hahatulan, kayo ay pipersito dahil sa pagiging Kristyano nyo, ay magdiwang kayo. Kasi nung araw, yun ang tawag sa mga alagad. At bandang muli, nung tumagal ang panahon, nagkaroon na ng maling pamumuhay ang salitang Kristiyano. Tingnan nyo ngayon, maraming ngayong Kristiyano, pero hindi disciple. Hindi estudyante ng salita ng Diyos. Iibig ng pastor. Kaya minsan sabi ng pastor, nag-aaral lang sila ng Bible, nagbabasa lang sila ng Bible, Sabado, pag mag-preach sa kinabukasan. Wala, yung pastor hindi devoted sa salita ng Diyos. Hindi talaga siya nagbabasa. Minsan, may pastor na gano'n. Ay nakakahiya yun. Yun, kaya madalas magkamali. Kasi nga, anong sabi? Ignorance. Kaya madalas magkamali. Iba ang ginagawa, iba ang application kasi hindi nagbabasa. Tingnan nyo, even ako, paniwalang din ako na. Ang kaarawan ni Lord, yung pagsilang ni Kristo, Christmas. Sa buong buhay ko, mula pagkabata, hanggang sa maging pastor ko, naniwala ko. Pero nung nagbasa ko ng Bible, hindi ko nabasa. Diba? Hindi ko nabasa. Walang nag-suggest ko sa Bible. At dito ko rin nabasa na ang communion pala, kapag pala talaga ito, kainan, hindi ka pirasong pusta lang, sa kanang pirasong kaya yung ating anniversary, hapag na rin siya. Yung ating Thanksgiving, hapag na rin siya. Masama tayong kumakain in the name of Christ Jesus. Amen? So let us pray. Manalangin tayo.